Good morning po sa ating lahat. Pagkibati naman po yung katabi po natin. Good morning. So, maraming salamat po sa another opportunity, then another day na ibinagkaloob sa atin ng Panginoon. So, nagagalak po akong muli na makakapag-preach ng salita ng Panginoon ngayong oras na to. So, napapasalamat din ako kay Lord dahil sa kanyang healing sa akin. Dahil kahapon po, pagising pa lang sa umaga, hindi ko na po maintindihan kung ano yung kirot na nararamdaman ng tiyan. Kasi hanggang umaga, pagising sa umaga hanggang sa madaling araw ng 3 p.m., hindi pa rin nawawala yung sakit ng tiyan. Hanggang sa bumangon ako, 3 p.m., sabi ko, nagdasal talaga ako dun sa upuan ni Deo. Sabi ko, Lord, magpipreach ako bukas. Hindi ko to kaya tatayo sa harapan kung paika-ika akong maglalakad. Kasi masyadong masakit. So, meron akong nainom, nag-trigger siguro, kasama na yung UTI. So, sabi ko, ayaw ko na talagang magkape at mag-soft drinks. Tama na yung minsan. Sobrang sakit. Parang di na ako makakatayo. Nag-uuri na yung asawa ko. Sabi niya, sabi ko na sa iyo na hindi ka na magkakape, pero mapilit ka. Sabi niya sa akin. Nagpapatimpla ka pa rin sa akin ng kape. Kaya, sabi ko sa kanya, yung grabing sobrang sakit, nakaupo kami doon sa misa, sabi ko sa kanya, timplahan mo ko ulit ng kape. Pero sabi ko sa kanya, sorry, dahil minsan, nagiging matigas din yung ulo. May pastor din palang matigas yung ulo, no? Sa mga pagkain siguro, sa mga kinakain, ganun. O parang sabi ko sa sarili ko, hindi na ako makakabangon nito. Pero umupo ako doon sa upuan ni Deo, nagpray ako, Lord, alam kong gagaling ako sa pamamagitan ninyo. Then, mga ilang oras, mga 4 p.m., wala talaga akong tulog. Then, sinagot ni Lord, mga bago mag-4, nakatulog ako. Then, yung nakatulog na ako, pag-gising ko, hindi ko na na-feel yung sakit. Sabi ko, salamat Lord. Dahil sadyang napakabuti niyo po sa inyong lingkod at hindi niyo po ako pinabayaan. Then, sabi ko, Lord, salamat dahil binigyan niyo ako ng pagkakataon. Pero hindi ko na ulitin ulit kung ano yung katigasan ng ulo. So, then, nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga members ng Naga. Maraming salamat po sa palaging pag-pray, pag-i-extend ng mga tulong para sa amin. So, nakakaabot po yung mga extension ng inyong mga tulong po sa amin doon. So, papasalamat po ako. Then, yung Panginoon po yung gagante sa mga puso na kung saan meron talagang pagmamahal sa mga lingkod ng Diyos. Yung Lord na talaga yung magbe-bless po sa atin. So, bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo sa ating Panginoon. Lord Jesus, nagpapasalamat po kami ngayong oras na to. Then Lord, kami po ay nagpipray, una sa lahat, humihingi po ng kapatawaran sa lahat po ng kasalanan na aming nagawa sa inyo. Alam po namin, Lord, na may pagkakataon na nagawa po kami ng kasalanan at yan po yung dahilan kung bakit minsan humihina yung aming buhay, yung aming spiritual dahil po hindi po namin inaasahan na meron po kaming nagagawa na palihim na mga kasalanan. Then Lord, patawarin niyo po sana kami. Then sa aming pagpatuloy ngayon, sana po may experiencean po namin yung Holy Spirit ninyo na siya po yung magkukontrol sa bawat buhay na nandito po. Nire-recognize po namin na aming Panginoon na kayo po yung magpapagitna sa amin ngayong oras na to. Lord, ito po yung aming dalangin sa pangalan ni Jesus naming Panginoon. Amen. Sa sport po, ang bawat laro ay mayroon pong tinatawag na batas or regulation. Diba? Mayroon po tayong mga particular na mga batas or regulation. There is a standard set of rules that must be observed. Just like basketball. Diba? Sa basketball, hindi mo pwedeng itatakbo yung bola. Kasi, ano yung mangyayari? Magiging violation, travel, diba?
So, hindi ka rin pwedeng magiging physical dahil tatawagan ka rin ng offensive foul. Diba? Mayroong sa bawat laro po is mayroon pong mga role na dapat nating susundin. Kagaya ng volleyball, hindi po natin hawakan yung bola, di ba? Kay, tawag nun, mahuholding. Tawa ba yun? Pag ginawakan, mahuholding. So, may mga role sa boxing, sa lahat ng mga palaro, sa swimming, sa badminton, lahat po ng mga sport, mayroon pong tinatawag na particular na mga batas or regulation. In Christian life, we also have the standard that is organizing not by man, but by God through His Word. Mayroon din po tayong batas na sinusunod na hindi po yung tao yung gumawa. Batas po na yung Panginoon po yung gumawa. In Genesis po, kung ating titignan, mayroon pong role na ibinigay kay Adan at Eva na pwede nilang galawin lahat ng mga punong kahoy except lang sa isang puno na nagbibigay kalaman. Pero dahil yung tao po ay disobedience, yung pinagbabawal, yun yung ginawa. So, then sa Exodus din po, mayroon pong 10 commandments na sinasabi na role din ng Panginoon na dapat nating gawin. Dapat din nating susundin bilang mga anak ng Panginoon. So, kailangan po natin yung susundin yung kanyang mga salita. And the book of Galatians chapter 5 verse 16 to 26 will going to teach us about the standard of Christian living. Our theme this morning is entitled Standard of Christian Living. Standard of Christian living. The question is, what are those the standard of Christian living? First is, ano ba yung una-una? Ano ba yung mga standard na dapat susundin? So, yung tema po natin, standard of Christian living, na makikita po sa Galatians chapter 5, verse 16 to 26. So, ano ba yung una nating main points na kailangan nating, ano po yung sinasabi? What are those the standard of Christian living? First, there should a process of transformation. There should a process of transformation. Verse 26 and verse 16 and 18 ng Galatians, ito po yung sabi. Sinasabi ko sa inyo na mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pangnanasa ng laman. 17. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Last verse, kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. So, according po kay Merriam-Webster, transformation according to Merriam-Webster Dictionary says complete or major change in someone or something appearance, form, etc. Completely change. Si Paul po is trying to emphasize the same things, the newness of life. Merong pagbabago galing sa kanyang puso. Isang pagbabagong hindi po hinahangad ng sarili, pero pagbabago na ang Panginoon ang naging rason kung bakit nabago ang isang tao. Why? Dahil po yung ating mga sarili ay naghahangad po ito ng hindi magagandang mga bagay. It is totally impossible na ang isang tao ay mababago na hindi niya kailangan ng Diyos. Meaning, ang Panginoon talaga ang unang gumagalaw para mabago talaga ang isang buhay. Dahil kung ang Panginoon po ang bumago sa isang tao, hindi niya po babaguhin yung panglabas na panganyo ng tao. Kundi yung puso, yung target ng ating Panginoon. Like po kay Paul, sa time si Paul po ay patungo po siya ng Damascus, na-encounter niya si Jesus. Then,
Hindi po yung labas na pang-anyo ni Paul ang binago ng Diyos, kundi yung kanyang puso, dahil doon po nagmumula yung mga bagay na masasamang bagay. Dahil si Paul, ang desire o yung kanyang, yun po yung dahilan kung bakit siya pupunta ng Damascus, dahil po ipipersecute yung mga Christian. Diba? Yun po yung gagawin niya. So, na-encounter niya po doon yung Panginoon. Then, sa time na na-encounter niya, hindi po binago ng Diyos yung kanyang panglabas na anyo, kundi ang binago ng Diyos yung kanyang puso. So, impossible po, posible po na mangyayari na mababago po yung isang tao na hindi po involved yung Diyos. So, meaning, siya po yung nag-uuna na babaguhin niya talaga yung tao sa pamamagitan niya. Hindi po kayang baguhin ng tao ang kanyang sarili na hindi niya kailangan ng Diyos. So, meaning, kailangan mo talaga yung Diyos sa pagbabago na iyon. So, kung makikita na mayroong pagbabago sa puso at makikita ang ebidensya nito sa pamamagitan ng kanyang mga desires ng kanyang mga puso. Kasi kung makikita po natin na mayroon ng pagbabago ang isang tao, makikita po natin yan kung ano po yung kanyang mga desires ng kanyang mga puso. Ano po yung kanyang ginagawa everyday, daily ng kanyang buhay, ano po yung makikita. So like kay Paul, binago siya ng Diyos. Hindi po sa panglabas, kundi yung desire o kung ano po yung nasa kanyang puso. Christian, as a challenge for us, we need to remind ourselves every day that we are already changed. We need to be sensitive that we continue experiencing a transformation. When we say that we are already transformed, then this should be seen with how we live in our daily lives. Meaning, there is change with the way we relate to others. The way we talk, ano ba yung dapat nating isasabi? Or ano ba yung dapat nating sasabihin? The way you respond circumstances, ang tanong, mataas ba yung ating pagpasensya pagdating sa mga pagsubok sa ating mga buhay? And the way you treat God's directive, seryoso po ba tayo sa pagsunod sa plano ng ating Diyos? Sa ating pamumuhay sa bawat araw-araw, sa ating pamumuhay, totoo ba talaga na mayroon ng pagbabago sa ating mga buhay? Kasi marami pa ding Christian ngayon na sa dulo lang nadila niya sinasabi na transform siya. Pero in the real life, hindi pa rin nakikita. Kasi yung totoong merong pagbabago sa kanyang buhay, makikita po yan sa pang-araw-araw kung paano niya ginagamit yung kanyang buhay. Kung paano siya namumuhay sa bawat araw-araw. Marami pang mga Christian na sinasabi, yes, Christian ako. Pero doon pa rin, makikita pa rin yung daily routine ng buhay na wala pa rin pagbabago. Kung na-accept po natin sa ating sarili na meron na pong pagbabago sa ating buhay, dapat po makikita po kung ano po yung dinidesire ng ating mga puso. Dapat makikita yung routine ng buhay mo. Dahil dyan po makikita yung ebidensya kung paano mo ginagamit yung buhay mo everyday sa iyong buhay. Ito po yung ating pakatandaan. God desires excellent in our Christian living. Winahangad po ng Panginoon na ginagawa po natin yung mga bagay na makakapagbigay po sa Kanya ng kagalakan. Hindi po tayo gagawa ng mga bagay na hindi po makakapagbigay kagalakan sa ating Panginoon. Dapat po yung ating buhay, gagamitin po natin to para sa pagsamba sa ating Panginoon. Hindi po natin gagamitin yung ating buhay sa mga bagay po na hindi po makakapagbigay kagalakan sa ating Panginoon. Dahil po, hindi tayo makakapasok sa Kanyang kaharian kung may bahid pa tayo ng kasalanan. At sinasabi natin, transform, Christian na ako. Bago na ako. Bago yung style, pero yung buhay hindi. Nabago lang yung kanyang style, gumagawa pa rin ng kasalanan, pero yung kanyang buhay, ganun pa rin. Nagpapaiwan pa din doon sa mga kasalanan na kanyang kinahiligan. Yung kanyang sinasabi dyan, na hilig ng laman. So, ulitin ko po yung sinabi ko kanina, God desires
excellent in our Christian living. Pangalawa po, there should be a shift of desire. There should be a shift of desire. Ito po yung sabi ng Galatians verse 9 to 21 to 24 to 26. Ito po yung pagkakasabi. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-away-away, pagsiselos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkampi-kampi, at pagkabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Remember this, muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Try to evaluate yourself. Baka meron pang isang bagay sa buhay mo. Sabi mo na, Christian ka na. Pero sa buhay mo pala, meron pa palang mga bagay sa buhay mo na nandito. At si Paul nagsabi, muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Ito po yung verse 24 to 26. At pinako na sa krus ang mga nakipag-isa kay Kristo, Jesus ang kanilang laman, at ang masasamang hilig nito. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayo ayon sa Espiritu. Last verse, huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa, at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Dito po is binigyan importansya ni Paul ang pag-aabandona sa mga hilig ng laman. Why? For this will only create to the believers for sin. Kinakailangan na merong kabuuang pagbabago sa mga pag-iisip, that our desire is proven by action. Kasi kung ano ang hinahangad ng ating mga puso at pag-iisip, makikita ito sa ating mga pinagagawa everyday. Christian, to following God's standard, dapat na ating abandonahin ang mga masasamang mga gawa at ating susundin ang kagustuhan ng ating Panginoon. There is a total shift from sinful nature. Mga kapatid, ito po yung ating pakatandaan. Walang selfish na mangyayari sa ating buhay kung sinusunod lang natin ang kagustuhan ng ating Panginoon. Yun po yung nagiging problema kasi selfish po tayo minsan. Kung gusto natin, yun yung ating ginagawa. Kagaya ko. Sabi ng asawa ko, hindi na magkape. Hindi na mainom soft drinks. Dahil matigas yung ulo. Yun, napahamak. So, ganun din po sana tayo ng mga Christian. Hindi po tayo magiging matigas yung ating ulo. Kung sinasabi natin sa ating sarili na na-transform na tayo, meron ng pagbabago sa ating mga buhay, dapat po makikita yan. Every day sa ating mga buhay. Ulitin ko yung sinabi ko, walang selfish na mangyayari kung sinusunod lang natin ang kagustuhan ng ating Panginoon. Christian, try to evaluate your desires today. Pwede ba natin masabi sa atin na hinahangad natin ang mga bagay na kalooban ng ating Panginoon? Or baka ang ating mga sarili lang ang ating sinusunod at hindi ang kalooban ng ating Diyos? Christian, we need to evaluate kung ano ba at sino ba ang top priorities ng ating buhay. At kung saan ba natin ginagamit yung ating oras at yung ating mga pagsisikap. Sana po mga kapatid, hindi po tayo makulong sa ating mga sariling kagustuhan and desire, sinful nature. Sana po mga kapatid, i-evaluate po natin yung ating mga sarili. Baka po meron pa sa ating mga buhay. Isa dyan. Isa pang mga bagay dyan sa buhay natin na nandito pa sa buhay natin na hindi pa natin na-surrender sa ating Panginoon. Sabi ni Paul, muli ko kayong
binabalaan ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Kahit every Sunday pa tayo nagsisimba, every Sunday pa tayo nag-worship, kahit grabe pa tayo mag-devotional, kung merong isang bagay sa ating buhay na hindi pa natin natatanggal, maapektuhan po yung ating Christian living. Hindi po pwede na papasok tayo sa kaharian ng Diyos na may bahid pa tayo ng kasalanan. Hindi pa pwedeng papasok tayo sa kaharian ng Diyos na maritis pa tayo. Christian, tapos ganun yung ugali. Mayroon ba mga bagay sa buhay na hindi pa nabago? Tignan na po natin, baka mayroon pa dyan. Ito po yung challenge sa atin. Surrender po natin yung ating mga bagay sa ating buhay na hindi pa, nasa buhay pa natin. Surrender po natin sa ating Panginoon dahil hindi po ito makakapagbigay kagalakan sa Kanya. Simple lang, yung sasabihin natin dyan. Ano ba yung mayroon pa sa atin dyan? Siguro sa akin, yung pagsiselos. Di ba? May mga pagsiselos minsan. Kung mayroon pa pala to sa ating buhay, hindi pa, kung mayroon pa to sa ating mga buhay, hindi pala tayo makakatanggap nito. Hindi pala tayo makakatanggap ng bahagi sa kaharian ng Diyos kung mayroon pa pala to sa ating mga buhay. As a challenge, try to evaluate yourself. Try nyo pong tingnan yung ating mga sarili. Baka meron pa po yan sa ating buhay. Pwede pa tayong makarecover. Hindi pa po huli ang lahat. Surrender everything sa ating Panginoon. Pangatlo at panghuli po. There should be a Holy Spirit's manifestation and control. There should be a Holy Spirit manifestation and control. So, ito po yung sabi ng verse. Ito po yung sabi niya. Subalit, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. So, ito dapat yung nasa buhay ng mga Christian. Tama? Ito dapat yung nasa buhay po natin. Hindi po yung mga kanina, yung mga hilig ng laman. Dapat yung sa buhay natin, ito po yung dapat meron sa ating buhay. Yung pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Yun dapat yung meron sa ating buhay. Hindi po yung kanina. So, dito po is ipinapakita ni Paul ang pagkaimportante ng banal na Espiritu in verse 22 and 23, at dito in-emphasize ni Paul ang bunga ng banal na Espiritu. Remember po natin, ginamit ni Paul ang prutas at hindi ang sanga. It means that all are inseparable fruit of one Spirit. So ngayon, kung ang isang tao po or ang isang Christian ay kinokontrol ng banal na Espiritu, dapat ang bunga ay makikita sa kanyang buhay. Walang sinuman ang hindi po makakaangkin ng banal na Espiritu na nasa ating Panginoon, labas lang kung ang bunga ng banal na Espiritu ay makikita sa ating mga buhay. One of the important fruit of the Holy Spirit or the Spirit here is, sino nakakaalam? One of the important fruit of the Spirit here is, love. Why? Without love, all other fruit will become worthless. Magiging walang halaga kung wala yung pagmamahal. Christian, in John chapter 1, verse 12 and 13, it is a proof that we are now His children. Anak na po tayo ng Panginoon. Umbisang tinanggap natin si Jesus na ating tagapagligtas, automatically, tinawag na po tayong anak ng Panginoon. Christian, para makuha ang bunga
ng banal na Espiritu. Kinakailangan natin gamitin ang siyam na nagbibigay patunay ng banal na Espiritu. So, ang banal na Espiritu po or yung ating buhay po ay kapareho po sa isang punong kahoy na nasa ating bakuran, sa ating bahay. Sino po yung may punong kahoy sa ating bakuran or yung may pananim na bulaklak? Yung buhay ay parang ganun din po yung punong kahoy. So, kinakailangan natin alagaan sa bawat araw-araw. Ano ba yung dapat natin gagawin sa mga halaman? Anong dapat natin gagawin sa mga halaman? Diligan, kukunin yung mga tuyong dahon, aabunuhan, tatanggalan ng damo, lilinisan, iispirihan ng pangpatay ng insekto. Then, ano pa? Didiligan, aabunuhan. Yun po yung ating gagawin. And finally, you get fruit. The manifestation of the Holy Spirit are detailed in 1 Corinthians chapter 12. Hindi ko na po sasabihin. And 1 Corinthians chapter 12, dyan po dinitalye kung ano po yung Holy Spirit. Ano po yung kanyang work ng Holy Spirit. So the question is, how about us? Christian, do we see and experiencing the working of the Holy Spirit in our life? Na-experience na ba natin? Yung nag-iisa ka, yung nagmumuni-muni ka, nagpe-pray ka, then bigla na lang nagtulo yung luha mo dahil na-experiencean mo po yun, na gumalaw yung Holy Spirit sa iyong buhay. Napakasarap po sa pakiramdam na yung Holy Spirit po ay namumuhay sa ating buhay. Sana po, hindi po hilig sa laman or may yung mga masasamang bagay yung ating minimiti sa ating buhay, kundi yung mga bagay na makapagbigay po ng kagalakan sa ating Panginoon. Mga Christian na po tayo. I-evaluate natin palagi, remind natin yung ating mga sarili, Christian na ako. Dapat wala na yung mga bagay na nakakapagbigay, contradict sa Holy Spirit sa aking buhay. Kung ina-accept natin na tayo po ay Christian, dapat panindigan po natin yan. Na hindi po mahaluan ng anumang bagay yung ating relasyon sa ating Panginoon. Dahil hindi po yun ikakatuwa ng ating Panginoon. Mga kapatid, sana po yung nagli-lead sa atin sa ating buhay ay yung Holy Spirit at hindi yung mga hilig ng laman yung nagkokontrol sa atin. Mga kapatid, ang banal na Espiritu ay gumagawa na magagandang bagay sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Yun po yung leading ng Holy Spirit. Dadalhin po tayo patungo sa ating Panginoon. Ililid po tayo sa mga mababuting bagay, hindi po doon sa kasamahan. Hindi po tayo ililid ng Holy Spirit sa masasamang bagay, kundi ililid po tayo doon sa mabubuting bagay. Depende lang sa iyo kung magpapalit ka sa Holy Spirit. Sana po, yung maglilid sa ating buhay ay yung Holy Spirit ng Panginoon. Hindi po yung self-will natin. Mga kapatid, the standard of Christian living is there should be a shift of desire and there should be Holy Spirit manifestation and control. God bless and good morning sa ating lahat.